So what's up mga ka-action, muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakampeng. So ito po, may gusto lang po ako na i-share ho sa inyo, no? Itong naging sagot ni Congresswoman Jinky Bittrex Luistro ho mga ka-action, no? Tungkol po ito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na handa niya daw sagutin ang aligasyon laban sa kanya, may impeachment man o wala, no? So, ito pong usaping na impeachment ay hindi natin pwedeng ibaliwala. Kailangan lagi po natin itong pag-uusapan kasi alam naman po natin na may mga issue ngayon tulad ng missing sa Bungero, isa pa yung pagkadawit ni Iplisa na inaano ng mga vloggers na yung pagkaano ni Tantuco, no? So, ito po, tayo po ay patuloy po talaga natin pag-uusapan itong impeachment ni nakakaharapin ni Vice President Sara Duterte. So ito po, mapapakinggan po natin sa isang interview. Ito si Congresswoman Jinky Luistro, no? Ayan, credit po sa video or courtesy Congresswoman Jinky Bittrex Luistro. Please allow me to use for informative purposes only. Thank you so much, ma'am. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin live via Zoom si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, miyembro rin ng House Prosecution Panel. Magandang hapon po, Congresswoman Luistro. Welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang hapon po and thank you for having me here in Arangkada Balita. Congresswoman, sabi po ni VP Sara, handa siyang sagutin ang mga aligasyon sa kanya, may impeachment trial man o wala. Ano po ang reaksyon niyo dito? Well, we welcome that pronouncement from the Vice President, no? Ito po yung matagal nang hinihintay ng prosecution panel and even ang ating mga kapwa Pilipino na magkaroon ng kaliwanagan itong lahat ng mga katanungang bumabalot sa paggamit ng confidential fund, hindi lamang ng Office of the Vice President, maging ng Department of Education noong kapanahunan ng ating Vice Presidente. This gives us more reason why we need to proceed to trial, no? Masyadong masalimuot po itong usapin ng confidential fund. At amin pong wine-welcome as a positive development yung kanyang nabigkas na handa siyang sagutin ito whether publicly or in trial. Bagaman we'd rather do it in the impeachment trial sapagkat ito po ang nararapat ayon sa ating saligang batas. And Congresswoman, yun nga po sabi po ni VP Sara na fictitious names nga sa confidential funds, dan ito raw yun nasa rules ng isang intelligence operation. Tama po ba na hindi kailangan i-disclose yung tunay na pangalan ng mga ito dahil nga intelligence fund nga daw? Well, that is the claim na gusto sana natin ay ma-justify nila during the trial. Of course, we are aware, mayroon tayong Joint Circular 2015-01 which does not expressly provide the use of aliases in the expenditure or utilization of confidential fund. Nevertheless, ito pong sinasabi ng ating Vice Presidente ay mas magandang mapag-usapan sa ating pong pagdinig kaugnay ng ating impeachment trial. This is not provided in the Joint Circular 2015-01, the use of aliases. Kaya kami po ay looking forward na i-justify nila itong claim na ito sa pagdinig po ng ating impeachment trial. Alright, so sobrang dami na rin daw ng delay nitong impeachment trial na ito at base nga po sa isang survey, 4 sa 10 Pinoy ang hindi sang-ayon sa reklamong impeachment laban kay VP Duterte. Hindi po kaya marami na ang naiinip at nawawala ng interes sa isyong ito? I agree with you, Ninya, no? February 5 pa natin na transmit itong impeachment complaint sa Senado. At anong petsa na ba ngayon? I think now is July already, second week of July na, at wala pa nakikita kahit isang pirasong ebidensya. And I could feel that the Filipino people are looking forward to see the pieces of evidence from the prosecution panel. And we are hoping and praying that after they convene on July 28, ang ating pong mga uupong senador, I hope that the impeachment court will be proceeding to trial kung saan magkakaroon po ng oportunidad ang prosecution panel na ilatag lahat ng ebidensya. After all, ito po ay sang-ayon sa ating saligang batas. Sapagkat ang sabi po ng ating konstitusyon, kapag ang impeachment complaint ay pinirmahan at bineripika ng at least 1/3 ng lahat ng miyembro na mababang kapulungan at dinansmin sa Senado, ang pangyayari po dapat, the Senate must forthwith proceed to trial. And let us all be reminded by the sole power that was granted to the Senate by no less than the Constitution. Ang sabi po, the Senate shall have the sole power to try and decide all impeachment cases. Let us take note of the use of the word and. Try and decide. We cannot decide unless we try, diba? And this is the only opportunity where we will be able to see every pieces of evidence of the prosecution. After all, if they will allow the prosecution team to complete the presentation of evidence, at the end of the day, they will have the full opportunity to decide whether to acquit or to convict
our respondent or the Vice President. And Congresswoman, ganito, no? Kilala naman natin yung mga Pinoy madaling ma-distract. Kumbaga, nakatutok tayo sa impeachment trial, pero yan, nagkaroon na yung issue ng mga nawawalang sa bungero. Actually, dati nga magkaroon lang nagkahiwalay na artista, nakakalimutan na nila yung ibang issue. Pero ang point ko lang dito is, Congresswoman, paano natin mapapanatiling mulat yung mga tao at maging mainit pa rin yung issue ng impeachment trial? Ngayon, may mga sinasabi, may mga distractions na nangyayari sa paligid para malihis yung usapan tungkol sa impeachment. Sir Jack, tingin ko momentary lang itong distraction na sinasabi mo, no? Kasi itong issue ng impeachment, this is very serious that almost all Filipinos are very much interested to wait and see, no? We should understand also na kung ano man ang sinasabi ng survey, kami, the prosecutors, and even the senator judges, we must acknowledge the fact that there is a constitutional duty that we have to face. Pabago-bago ang survey. Minsan mas mataas yung interesadong makita ang ebidensya. Minsan mas significant yung ayaw sa impeachment. But at the end of the day, we should realize ano man ang result ng survey, there is a constitutional duty which we really have to face. For us, the prosecutors, we're obliged to present all the evidence supporting the 7 articles of impeachment. And for the senator judges, the obligation is to try and to decide the impeachment complaint. Alright, bilang pamuli na po, naniniwala ba kayo na may tinatago ang Vice Presidente at hindi raw niya masagot itong mga issue laban sa kanya ng derechahan? I cannot answer that question, but I honestly believe that whatever defenses, justifications, answers, or excuses they wish to interpose, the perfect opportunity is the impeachment trial. So I hope that the defense, kagaya ng prosecution panel, will also be looking forward and welcoming the presentation of evidence, not only of the prosecution panel, but even of the defense, because this is the only opportunity na maliliwanagan lahat ng mga issues which are being alleged, offenses which are being alleged against the Vice President. Okay, maraming salamat po, Congresswoman. Alright, yan po mga ka-action, mga kakamping, no? At agree po ako sa sinabi ni Congressman Jinky Luistro na anuman ang magiging resulta sa mga survey na yan, bilang trabaho yan ng Senator Judge, in my own opinion, no? In my own opinion, dahil sila ay senador, no? Trabaho nila na kailangan sundin kung ano yung nasa konstitusyon, di ba? Hindi po nila trabaho na ipadismiss ang impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte. Kaya para sa akin, magpalit-palit man ang survey, kasi palit-palit yan po eh. Yung minsan may survey na mas marami ang ayaw ng matuloy ang impeachment. And then, kalaunan may survey na naman na mas marami naman ang sumangsang-ayon na gusto malaman ang katotohanan o gusto matuloy ang impeachment. Kaya para sa akin, ano man ang magiging dyan sa mga survey na yan, para sa akin, tungkulin ng senador na kailangan sundin ang nakasaad sa konstitusyon. Diba? Kailangan sundin ang konstitusyon para malaman at ipaalam sa taong bayan kung ano ang katotohanan. Basta yun lang po ang magiging opinion ko at maraming salamat sa paninindigan ni Congresswoman Luistro. Thank you so much po sa inyo kong. Okay, yan lang po mga ka-action. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong likod, si Action Man. Good evening, everyone. Beautiful.